Ayan, pag ganyan. Hello, sound. Sound check. Pag ito. Hindi nga kami sa akin. Sa akin gumagana eh. Hello, sound. Hello, sound. Sound check. Hello. Okay. Wala lang yan pag ganyan. Ayaw sa akin. Wala lang yan pag ganyan. Huwag na. Sa akin gumagana. Tignan ko nga. Tignan ko yung sa Shopee. Kaya ayaw sa akin. Kahit konti lang sa akin. Alam si Mitan. Si Mitan ba yan? Ay, anong pangalan niya? Yung bata. Tara. Ito, Beo. Sino ba? Ito. Polo, walang polo. Polo. Punta ka dito. May bigay ako sa'yo. Ten minutes. Wala si Arjun. Nakapinga tayo. Wala si Arjun. May ginagawa ng project, anong mga activity. Ngayon daw yung pasama nila kaya ano na yun? Oh, Bragas Stores. Kasya ba sa'yo to, be? Malaki. Sino mas malaki ito si Mita? Sino mas malaki lang? Ha? Oh. Happy birthday sa'yo. Ay, ikaw pa birthday mo ba ngayon? Ala, walang tinalo. O, be, tingnan mo. Ay, kanina ka pa pala nandito. Sa linggo, ayan, sa linggo ito. Ay, ngayon lang. Ito sa Alam mo kung sino yun. ito pang bahay mo. Birthday pala. Happy birthday po. Kanina ka pa nandito, Bibi, oh. Parang barabas ka. Ay, mo ko yung ano ko, Bible ko. Dito po? Ano pong bahay mo? Ay, yung bago ko. Bago. May Ay, pangalan damit dito. ko. May pangalan ko. Nandito po may... Hanapin natin dito. Hindi po yan. Ganito mo ba? Yung testament. Ay, yung testament. Baka nandito po yan. Ako na lang maganda yan. Ako. Akala ko kaya mo. Ito po. Kay Kim. Ako daw po, sige. May isa pa po. Wait lang. Ito po kaya kanina pa. May balot po. Wala akong pangalan. Ay! Marami Jo.
Deep breath. Moving on and stepping in the light. Kahit na po. Oh, yung right, boss. Right na po po, stepping in the light. May galat ang maglingkod kay Kristo. Until twice the king. Ha? Ito daw. May gala nga dito eh. Andiyan lang? Ayun yung suotin ko. Para pogi. Kaya ba tayo? Konti pa lang tayo. Eh, baka sila nag-school pa eh. Ano to eh? Dati ko mga video of drama. Sino ay may gusto nito pa? Ano lang yung kaya mo dyan? I surrender. Mataba Yung isa ka. Malaya niya, no? Parang pa yun. Ito, pipi mo pa yun. Kanino? Ito naman ang kapalo. Ayun nga, paano kasi sa'yo? Ano na lang din? Sino na ba? Ito sa'yo, pipi, maliit pa sa'yo. Maliit. Ayun mo sa anak mo. Sa ano
kasama po natin doon. Mag-usap mo yung nasa dito lang din. Ang malayo-layo po. Pumunta na talaga. Hindi, akala pala. Ganda ko, binigyan ka. May jacket pa. Natatapos ko lang. May sapa tayo sa bahay. Parang may sapa tayo. Yung basa bahay kasi yung dapat yung basa bahay. Kasi ano ba yung tatapon si... Meron ba dyan? Asla? Wala. Lalaki ka ng bibig. Record naman. Shoot! May lumaguluto. Sa amin. Ay, hindi pa maliit. Sabi mo kasi start sa pala na. Ayaw mo magpapakit. Hindi ka tapos ka lang sa bahay. Ang layo mo, di ba, nakatira? Sige pa, will start. Hindi ka Start na po tayo mga kapatid. Tara na mga pogi. Saling gumasa sa atin yan. Pag meron rin, bibigyan mo nila. Ayan. Let's start na po mga kapatid. Kasi 6 ang oras po natin, ano na po? 6:03. Yan, para hindi po tayo masyadong tumilan. Baka kahit konti tayo, tulilan tayo. Amen. Si Ma'am Nori po kasi hindi pa siya... Nung nakaraan po kasi pumunta kami dito nung Sunday. So, yung chat niya. Naalog. Kaya, ano sa mo to? Si Brad Jason naman po nasa Livingstone ngayon. Siya yung preacher po siya doon. And si Brad Aljon po ay nasa school po yata. Ayan. So, sabi naman sa Bible, 2 o 3 nagkakatikong sa aking pangalan. Ay nandoon ako sa gitna nila. Amen? So, kaya naniniwala tayo na narito yung Panginoon ngayon sa kalagitnaan natin. Kasi ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag 11 sila ako. Amen. Amen, di ba? Lagi siyang present, Marami, ano? marami tayo, di ba? More than 2 eh. kasi laki free. Kaya mo, lagi. Buti si Lucky, laging pumupunta dito. No? Alam niya na yung ano, yung schedule. Alam mo na yung schedule natin. Ay, ganun po? Sumasama talaga pag dito pupunta, no? Yan, no? Papuloy ka lang lagi. Okay, sige po, start na po tayo sa ating pong gawain sa gabi nito, sa ating midweek service, midweek worship service and prayer meeting. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa. Amen? So, nakahanda po ba ang ating puso't isipan para sa midweek service? Amen? So, marapat na ihanda natin yung puso't isipan natin upang maging katanggap-tanggap po yung ating paglilingkod para sa gabi po ito. Amen?
So tayo po ay aawit po muna. Awitin natin yung page number 10 po. The Old Rugged Cross. Okay? The Old Rugged Cross. Page number 10. Ako muna magpakantaris kasi ikaw ang preacher. Page 10. Page number 10 po. And sa mga kapatiran namin sa online, magandang gabi po. Awitin po natin yung first, second, and yung fourth stanza. Okay. On a hill far away, ready, sing. On a hill far away, stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, words are dearest and best, for the world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Second stanza. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear love of God, that is glory above, to bear it to your Calvary. Chorus now. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The last now. To the old rugged cross, I will ever be true. Ye shame and reproach gladly bear. When will call me someday to my home far away, where is glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Amen. Yung the old rugged cross po, yan po yung tumutukoy dun sa cross, dun sa Calvary, yung pinagpakuhan po ng ating Panginoong Kristo. Amen.
So buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Romans, chapter number 18. Book of Romans, chapter number 18. Chapter number 1 po pala. Verse 18 to 23. Basahin po natin ang sabay-sabay ang salita ng Diyos. Romans chapter 1. Tayo kung lahat ay tumayo para po sa ating scriptural reading. Romans chapter 1 verse 18 to 23. Amen, narin na po? In verse 18 to 23. Chapter 1 verse 18 to 23. Okay, ready, begin? Verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. Verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. 21, because that they glorified Him not as God, neither were Him, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Verse 22, professing themselves to be wise, they became fools. And change The glory of the uncorruptible God into an image made like to a corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Amen? Ganyan lamang po. Tayo po ay manalangin sa ating pag-uumpisa. Let's pray. Dakila naming Diyos, tayo po aming tinataas, Panginoon, sa gabi nito. Sa inyo pong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa mga mananampalataya na idinako niyo po sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon, kami po muli ay makapagdaraos ng midweek worship service and prayer meeting. Panginoon, kami po ay makakapanalangin, makalapit po sa ito. Salamat po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang gawain ito. Bawat isa na rito, i-bless niyo po, Panginoon. Mag-bless din po kami ng inyong pong salita. At nawa kami po'y may matutunan, ma-challenge po kami, mahamon po kami, Panginoon, ng inyong pong salita. Panginoon, patubayan niyo po ang gawain, pangunahan nawa kami ng banal na Espiritu. Ito po nawang kumilos sa bawat isa sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Dakilang Diyos, sa mga kapatiran po namin na wala po sa aming kalagitan, patubayan niyo po sila at ihatid, Panginoon, upang makasama po namin sa gawain sa gabi nito. Maging sa mga kapatiran namin na nasa tahanan, na nakikinig sa online, Panginoon, na nanonood, Panginoon, naway patubayan niyo po at gabayan rin, Panginoon. Mag-bless po sila, Panginoon, sa gabi ito. Maging kaisa po kami at ang internet connection, Panginoon, sa kabila ng maulang panahon ay maging maayos po. Kailang Diyos, sa po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Salamat po ng marami na kami po ay buhay at makapaglilingkod muli sa iyo. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan at kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Buksan po natin sa page number 63. Awitin natin ang Stepping in the Light. Okay? Ulit sa Stepping in the Light, page number 63. Trying to walk in the steps of the Savior, ready, first as I say. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, how happy the souls that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, filling paths of light, and then pressing more closely to Him who is leading.
our praises each day goes down. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light, walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace Spirit promised. Happy, oh happy, a journey above. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. All eyes are up, trying to walk in the steps of the Savior, upwards and upward the path of our guide. When we shall see in the King in His beauty, happy, oh happy, our place at His side. Was out, how beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. Amen. Praise God. Tayo mga kumpula, mga kapatid. And once again, ay magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Praise God. At narito po mga kapatiran sa gawain ng Panginoon. Amen. At kahapon po ay kaarawan ng ating kapatiran, Sister Jen. Amen. Ilan taon na po si? 40. Sakto po, 40. Okay, amen po. Praise God, no? Sa panibagong taon na idinagdag po sa buhay ni Sister Jen. Amen. Praise God. Maligayang kaarawan po kasama ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. At kamayan po natin ang bawat isa mga kapatid. Although wala tayong bisita, pero kailangan pa rin natin magkamayan at magkamustahan. Amen. Awitin natin ang wapogi. Kaya gising na. Awitin natin ang welcome song. Okay? There's a welcome here and ligaya ng buhay. Okay? There's a welcome here, ready to sing. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome. Oh yeah. There's a Christian welcome. Ligaya ng buhay. Kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Kung siya ay kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen, mga kapatid. Praise God, no? So welcome po muli sa Bethany Christian Faith Baptist Church, North Caloocan Vision. Amen. At pagiging mga nasa online, may dalawa tayong viewer. Praise God. So welcome po sa BCF-BC Vision, North Caloocan Vision. Tatlo na? Okay, sige. Praise God. Dako po tayo sa announcement. Sa linggo na po yung ating revival. Although nakalagay po doon ay youth revival, pero para po yun sa lahat. Kasi kailangan po ng guidance ng magulang, parental guidance. Okay? So, ang Livingstone po ay magpe-prepare sila ng merienda para sa lahat. Okay? Kaya huwag po tayo mag-alala. Pati po yung pamasahe natin. Okay? Huwag niyo pong isipin. Kasi yung
gagamitin po natin yung church fund para po sa pamasahe. Okay, yung bilang ko po nasa ano tayo 20 plus, ang dami po natin. Siguro parang 25 yan. Kung lahat sasama. Yan, sa linggo na yan, hapon, 2 p.m. Kaya kailangan natin agahan, siguro alis tayo dito ng 1:30. Kaya bago mag 1:30 kasi para hindi tayo malate. Kasi pag na-late tayo, late din tayo makakauwi. Okay, kaya agahan natin para exactly 2 p.m. makapag-start. Ay, okay. Okay? Nawa makapunta mga kapatid, especially mga kabataan. Para sa inyo yung youth revival lang ito. Amen? At marami kayong matututunan kasi makaka-fellowship nyo din yung mga taga Livingstone. At the same time, mga adult, makaka-fellowship nyo din yung mga nanay na nandoon. Okay? So, ayan. 2 to 5 p.m. po yung time na 2, 3, 4 years pa na, no? Kasi may kainan pa eh. May fellowship. Kaya medyo mahaba siya. Ayan. At pag-pray po natin yung ating baptism sa October 2, Sunday. So, sabi ng ibang kapatiran, dito na lang daw. May swimming pool daw na yung kasya yung tao. Okay, para mailubog. Okay, sa October 2 po yan, Sunday. Pag-pray natin. Kung hindi naman po, pwede naman kami pumunta ng swimming pool. Kasi ilulubog. Okay, so kasi yung purpose kailangan siyang mailubog. Okay? So bakit hindi tayo katulad ng iba na visit? Diba? So sa atin, piniprepare talaga natin kung kailangan natin mag-rent pag tawag doon pumunta ng pool para magbayad. Diba? Kailangan natin gawin kasi kailangan mailubog. Yun kasi yung tinuro sa atin ng Panginoon sa Kristo. At yun yung biblical baptism. Amen? October 2 po yan. Sa hapon po natin yan isasagawa. Okay? So may tatlo po tayong candidate. Yung sure, si Danjo, si Janelle, at si Shalani. Si Bilog, nagdududa pa siya. Okay? Nagdududa pa si Bilog. Amen? Pero huwag ka na magduda, Bilog, kasi kumakanta ka na dito. Yun na yun eh. Ginagawa mo na yung pagsunod kay Kristo. Okay? Kailangan mo na lang mabautismo. Ayan, so pag-pray natin sila kung na patubayan sila ng Panginoon. Baka tulad natin, nung binautismoan tayo, bago tayo bautismoan, may nanalangin sa atin. Ayan. At may pinagpipray po ako mga kapatid na magkaroon tayo ng campus ministry sa Kalayaan. So pag-pray natin. Kasi maraming estudyante doon, di ba? Na taga dito. And, at may kakilala rin naman na mga teacher doon sa Livingstone. May mga teacher doon na taga Kalayaan. Pag-pray natin yan. Pati yung patuloy na paglago ng youth. Di ba? Yung kanilang youth service, pag-pray natin. Pati yung ladies devotion. Okay? So sabi sa akin ni Mama, alternate po ba yun, Ma? Okay, so pwede niyo po gawin yan kung alternate. Dito, alternate kung gusto sumama sa kabila, pwede rin po. So mag-alternate po yung devotion. Amen? So makakatulong po yun sa paglago ng ating pananampalataya. And we're praying din po sa mga youth natin na makapunta tayo sa bahay-bahay. Umpisa natin sa October. Doon tayo magkakaroon ng service. Ay, bawa, Malatanjo, sa October 2 ng hapon. Diba? Ayan, diba? Araw may ikot. Okay? So, meron din dito. So, once a month, iikot, magkakaroon ng pupunta sa tahanan ng mga youth. Okay? Para mabisita rin natin kung mabait ba na bata. Ayan, tsaka pag-pray din natin, once a month, magkaroon tayo ng, o kaya twice a month, ng soul winning. Yung lahat po tayo. Okay, para yung ilan sa atin, mga bago, matutunan natin kung paano yung ginagawa sa soul winning.
Okay, sa pamamalakayan ng tao. So pag-pray natin yan, kung kailan natin siya gaganapin. So patuloy natin pag-pray, mga Bible studies, tsaka mga good news class natin. Pati yung kasama nung sa children ministry, yung good news class and children's church. Okay, so yan, pag-pray natin yung ikalalago ng mga gawain. Tsaka, pinagpipray ko rin na kalooban ni Lord, every month magkaroon tayo ng youth joint service. Ayun. Para sumigla yung mga youth natin. Okay? So, bale, doon tayo pupunta sa Libis. Pag dito kasi, hindi tayo kasya. Okay? Kailangan natin ng mas malaking place, lugar, area. Okay? Once a month, pinag-pray natin yan. So, gagawa tayo ng mga special event program para sa ikalalago ng gawain. Amen? So ngayon po, dadako na po tayo muna sa ating prayer. So papasa ko ulit ito sa GC. Nakita ka na. Okay? Papasa ko po ulit sa GC and mga kapatid, kung may prayer po kayo, personal prayer. Okay, sino po yung may personal prayer request? Pwede ko po bang malaman? Ito po, sinend ko po sa GC, nakakategorize po yan, adults and youth. So babanggitin ko po sa adults, ito po yung pag-pray nyo. Please pray for our country. Okay, mga adult po ito. Sa akin yata ito. Yan. Please pray for our country. Number 2, pray for the officials ng ating country. Sa ano po yan, sa adult. And pray for the salvation ng mga Pilipino. And mga kapatid, pray for Israel. Okay? By the way, mga kapatid, may sinend sa laborers ko pa lang pala sila. Mayroon po tayong pinag-pray na missionary na susuportahan natin through prayer and dito, financially. Okay? So pag-pray natin, isa po siyang Hudyo. Pag sinabing Hudyo, kalahi po siya ni Jesus Christ. Ayun, pag-pray natin. Alam niyo po ba na kapag bihira po sa isang Hudyo ang maligtas? Okay, bakit? Kasi si Jesus Christ po ay threat sa kanilang buhay. Naalala niyo po yung panahon ni Hitler kung pinala niyo po siya. Nagkaroon po ng tinatawag na Holocaust. Pinatay yung mga libu-libong mga Hudyo. Bakit? Dahil kay Jesus Christ. Okay? Ayaw nila tanggapin si Jesus Christ ng mga Hudyo. Ngayon, anong pinagawa? Protestante po kasi si Hitler. Anong ginawa ni Hitler? Pinapatay niya yung mga Hudyo. Kaya ngayon, nagagalit sila kay Jesus Christ. Okay? Kaya napakahirap po nila kapag sinera natin sila ng gospel, hindi sila makikinig. Okay? May discarding ginagawa yung mga Pilipino para masolvit sila. Kinakaibigan muna. So napakabigat sa loob nilang tanggapin. May testimony nga yun kapag pinapasok na si Jesus Christ, nagiging emotional sila. Naiiyak sila. May naalala nila yung nakaraan mga kalahi nila na pinahirapan, pinapatay. Kasi nung time na yun, para lang silang aso na pinapatay. Okay, so yun, kaya napakahirap ma-solving ng isang Hudyo. Kaya nga pagdating sa Revelation, mayroon dong maliligtas ng mga Hudyo. Alam nyo kung ilan lang? 144,000. 144,000 yung mga Hudyo na maliligtas. Malay nyo, maging parte tayo sa isa doon, di ba? So, ano yun? Isang achievement yun. Alam nyo po, kapag, sabi sa Bible, kapag i-bless natin yung nation ng Israel at yung mga tao nila, pagpapalain yung gumawa nun. Amen? So, ano yan? Covenant yan. Pag sinabing covenant, pangako yan ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, hindi yan natututol. Tinutupad yan. Okay? May covenant yun. At alam nyo, marami nagpatotoo na yan, mga sinusuportahan nila yung mga Jewish missionary, pinagpapalay ng buhay nila. Kaya may faith promise natin, commitment. Yung faith promise commitment natin, yun yung pagsuporta sa mga missionaries around the world.
Okay? May iba't ibang lahi tayong sinusuportahan. Hindi ko pa naglalagay dyan yung mga picture. Tsaka may mga Pinoy din, mas maraming Pinoy. Siguro yung 7 siguro yung mga foreigner. May African, may taga-Laos, may taga-Thailand. So iba-iba sila ng lahi. Okay? So siguro sa susunod na pagkataon, makapag-preach sila dito. Kaya so English. English yung preach nila, kaya dito yung ilong natin. Okay? So yan, pag-pray natin. Alam niyo po, kapag yung puso natin naging tapat sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, pagpapalain tayo, maniwala po tayo. Amen? Pero alam niyo po, huwag po nating gawing attitude, okay? Unahan ko na po kayo. Huwag po nating gawing attitude na kapag may binigay tayo, mag-expect tayo kay Lord. Lord, ibalik mo naman. Ba nagbigay ako sa iyo? Anong tawag doon? Ayun, nag-aaral ka na kapalit. Hayaan mo si Lord yung kumilos. Amen? So ayun, pag hinayaan mo yung bagay na yon, kikilos talaga siya. Amen? Kailangan lang natin magtiwala. Ayun yung pinakamahalaga sa lahat. Paniniwala. Pananampalataya. Amen? At i-bless niya tayo, bountifully. Diba? Yung mga business na mayroon tayo, pagpapalain niya yan. Diba? 5 years from now, di ba naniniwala ba kayo? Or 10 years from now? Okay? Yung trabaho, yung mga bata, magkakaroon sila ng maayos na career sa buhay. Amen? Makakahanap sila ng maayos na trabaho. Bakit? Kasi inumpisahan natin mag-invest sa Panginoon. At alam niyo, yung investment sa Panginoon, saan napupunta yan? Doon sa langit. Okay? Hindi napupunta sa bangko. Okay? Saan yan napupunta? Yung investment na yan. Nag-iipon tayo para sa langit. And someday, pagpunta natin doon, makikita natin kung ano yung in-invest natin. Amen? Hindi natin dito makikita sa lupa. Kasi yung lupa, gugunawin ito ng Panginoon eh. Lahat na nandito. Amen? Kaya much better yung mag-invest sa gawain ng Panginoon. Kasi He will supply our need. Ano sabi sa Philippians chapter 4 verse 19? But my God shall supply all your need. All your needs pa? All your needs according to His riches in glory. Amen? Diba? Siya yung magsusupply ng lahat ng ating pangailangan. Basta maging tapat lang tayo sa ating pagbibigay. Alam niyo po kami, si Pastor, nag-uupa lang din po kami. Yung inuupahan namin, ganito lang yata kalaki. Ganito. Yung dito lang. Tama ba? O mas malaki rin ang konti? Ganito lang, no? Kasi yung kama namin yung malaki. Yun, kaya pagpasok mo, sikip na. Okay? Diba, ang rent namin doon, 1.5. Ang tubig, 200. Ang kuryente, 200 plus. Siguro ngayon mas mataas. Kasi andun si Ma'am Nori. Dati kasi ginagawa ko, lumalabas ako. Kaya patay lahat ng electricity, pati tubig. Okay? Pero yung si Lord nagsusupply ng pangailangan. Amen? So wala na siyang trabaho, ako rin. Parehas na kami. Pero yung si Lord yung nagbibigay ng lahat. Bakit? Kasi pinagkakatiwala namin kay Lord lahat. Okay? So wag lang tayong magdududa sa Panginoon. Diba, nagbibigay ako sa Panginoon, pero bakit pinapabayaan mo? Diba? Huwag lang tayo magdududa, magpatuloy lang tayo. Amen? So magandang verse yan, Philippians chapter 4, verse 19. Amen? So ayan, balik tayo. Pray for Israel. Ayan, kaya kasama dito kasi pinagpapala yung nagnanalangin sa Israel. Okay? Verse 5, pray for financial needs. Financial needs, sa adult po ito financial needs ng members and financial needs ng church. Number 6, please pray for protection ng bawat isa. Pray for healing. Okay, may mga karamdaman, pag-pray natin. Pray for baptism. Sa baptism po natin, pag-pray natin. Okay? Especially yung candidate, pag-pray natin. Yan po ay sa adult. Ito naman po yung sa youth. Ito yung pag-pray nyo yun, Pray for missionaries around the world. Okay? Especially yung sinusuportahan natin, pag-pray natin sila, i-encourage sila ng Panginoon, yung mga pagsubok na dumadaan sa kanilang buhay ay malagpasan nila. At patuloy na magkaroon ng mga pusong mananampalataya na susuporta sa kanilang vision. Okay? Pray for DCFDC Ministries. Pag-pray natin yung mga ministeryo ng DCFDC. Ano po yun? Soul winning, Bible studies, good news class,
fellowships, children's church, worship services. Okay, pag-pray natin yan. At pati yung, yun, ladies devotion, diba, youth service, okay, pag-pray natin. And, pag-pray natin youth, yung spiritual growth and maturity ng bawat isa. Number 4, pray for church workers. Okay? So, praise God, may mga kapatiran tayo dito ng mga laborers na lumalabas sila, nagpupusa sila, okay? Naghahanap sila ng Bible study, okay? Kasi may reward yan someday, okay? So, hindi porket si pastor yung pastor dito, ako lang may reward, hindi po. Individual po yung reward, okay? Kung anong tinanim mo dito sa lupa, anihin mo yan dito sa langit. Okay? Kaya, patuloy lang mga laborers, at kung sino yung nais na maging kabahagi sa paglilingkod sa Panginoon, welcome po. Okay? Pag-pray din natin church vehicle na makaipon. Nire-report ko pala ito sa October yung naging natin. Nasa GC, nire-report. Nasa 2,000 na po yata yung natin. Yung church vehicle commitment na nag-ipon. Okay? For the month of September. Tsaka yung August kasi nakaraan may August na. May nauna. Then, faith promise commitment. Okay? So, last na po pala natin sa linggo, no? Amen. Okay? So, pray po na makumpleto natin yan. Okay? Sige po. Mayroon pa po bang personal prayer request para may pag-pray din mga kapatiran? Mayroon po. Personal. Brad, Yung research na. research niya sa school. Okay. Okay, sige. So, pakisama natin sa prayer, research daw ni Brother Lexley. Meron pa po ba? Okay, kasama po yun dito sa healing. Yung mga karamdaman. Meron po bang may karamdaman? Ayun, si Yasmin pala. Si Yasmin. Sister Jasmine, may karamdaman yung pray natin. Sino pa po may personal prayer request? May lagnat ka? Wala. Love not lang yan. Wala ko tatapos. Okay, praise God. Kung walang lagnat, di ba? Walang sakit. Amen. Amen. Ay, meron pa po ba? Personal prayer request? Para may pag-pray ng mga kapatiran. Okay, sige po kung wala. Mag-pray po muna tayo for 5 to 10 minutes. Yung mga naka-assign po na prayer sa atin ay pag-pray natin. Kung may special prayer request po kayo para sa sarili nyo, ilapit po natin sa Panginoon. At yung prayer request ng ilang kapatiran, isama natin si Brother Lex, yung kanyang research dahil sa Panginoon, paging si Sister Jasmine may karamdaman. Sige po, katahimikan po. Pagtapos na po ay umilat na lamang po. Okay? At umilit po tayo lahat.
Amen. So, marahilay tapos na tayo sa ating prayer meeting. Amen. Kapag-pray ba tayo lahat? Nawa na ilapit natin sa Panginoon yung ating mga panalangin, yung mga request natin. Amen. At alam nyo, tutugunin niya ng Panginoon. Manatili lamang tayo maging tapat sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. Tutuloy tayo maghintay. Hindi palagi ang sagot ng Panginoon ay, oo, ay minsan sinusubok niya tayo. At minsan ang sagot niya ay, hindi. Ay, bakit hindi? Hindi niya kalooban, may mangyayaring masama. Okay, kaya mag-iingat tayo, mapagbantay. Amen? So patuloy po tayo, usapan po natin sa page 95. Awitin natin, sa Tagalog po ito, sa may bandang dulo po. Dito po sa dulo sa likod. May Tagalog po kasi dyan. Page 95, kahit na kubo, Tagalog po yan ng ng mansion over the hilltop. Diba? Kahit na kubo, alam niyo po kahit na kubo yung bahay natin dito sa sa earth, diba sa mundo? Kahit barong-barong yan sa langit, may mansion tayo. Amen? So, pinangako sa atin yan ng Panginoon. Kahit na kubo, first as already sing. Kahit na kubo, ang aming tahanan dito sa lupa may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kaharian, gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at naging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kalawang sansa. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayan ay dusat sa walang sarili, tira ang
Amen. Ang sabi doon, wala nang hapis at laging sariwa. Okay? Wala na daw kalungkutan doon. Amen? At sabi ko nga sa inyo, wala nang utang doon. Di ba? Amen? Kaya pagdating natin sa langit ay wala tayong lahat ng problema na iniisip natin. Amen? Kaya ngayon po, dadako po tayo sa ating pagbibigayan. Hindi po kompleto ang ating worship kung wala po ang pagbibigayan. Okay? Kung tayo po ay may tithes at offering, iatid po natin dito. Okay, Brother Lex. Okay. Sabi po sa Luke chapter number 6, verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay bibigay nila sa iyong kantunan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat, ay doon kayo muli susukatin. 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Okay? Ilagay po ni Brother Lex at ilagay na lang po kung meron po kayo tithes and offering. Once again, ang pagbibigay po natin ay hindi sa pilitan. Kung wala po, ay wala. Okay? Pero alam niyo po, kabataan, maganda ngayon pa lang kayo ay nagbibigay na sa Panginoon. Okay? Para pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong future. Okay? So, tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po ng marami, Panginoon, sa opportunity na ito, makapagbigay po kami sa inyong gawa. Although hindi niyo po kailangan ng pera, narami sa lapit, sapagkat sa inyo naman lahat dahil ito, Panginoon. Ngunit nawa sa aming pagbibigay, ay may pakita po namin ang aming puso, Panginoon, ang pagmamahal po namin. Sapagkat sabi nga sa inyo salita na iniibig ng Diyos ng Panginoon ang masayang nagbibigay. At mas masaya magbigay sa halip na tumanggap, Panginoon. Nawa, i-bless niyo po makapagbibigay, maging sa mga walang kakayanan, Panginoon. Kayo po ang mag-bless din po sa kanila ng sabihan sila po ay makapagbigay. Lord, we pray na itong tithes and offering namin ay patuloy na maging kagamit-gamit po sa inyong ministeryo sa lahat po ng mga gastusin, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa, Panginoon. Magkaroon kami ng puso na mapagbigay, especially po sa inyong pagluwan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Ikot na naman po, Brother Lex. Amen. Buksan po muli natin sa page number 93. Tagalog po ulit, doon po ulit. Sa bandang likod. May galak ang maglingkod kay Kristo. Amen? Awilin po natin yung first and second stanza. Kasi mamaya natin kakantayin yung third and fourth stanza. Maligaya ang kay Kristo. G ka mga brothers. G. Ayan. Maligaya ang kay Kristo. Amen. Maligaya ba tayo? Amen. Kantayin natin ito ng masigla. Amen. Unang stanza, ready, sing. Maligaya ang kay Kristo, maglingkod at manangan. May papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galak, amen? May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawid. Dalawang stanza. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa karamdaman. Kayo'y napapaawit, awit ng
ang Kristiyano naglilingkod kay Kristo. Amen? Praise God. Meron po ba tayong special number? Wala naman. Okay, so wala. Tayo po ay dadako na sa ating pinakamahalagang bahagi ng gawain ito. Siyempre po ang salita ng Diyos. Amen? Wala po tayo dito kung wala ang salita ng Diyos. Amen? Kaya, nihanda po natin ang ating mga Biblia. May Bible po dito. Para sa inyo po ito. Ayan. Pakihanda po yung ating Biblia. Sapagkat dyan po manggagaling ang ating pag-aaralan. Hindi po galing sa ibang aklat. Dyan lamang po sa banal na kasulatan. Amen? At ang preacher po natin sa gabi nito ay si Preacher Lex D. Tragura. Brad? Hello, Sam. Ayan. Praise God po, no, na tayo muli ay nasa midweek service. Alam niyo po, mas pagpapalain po tayong mga naglalaan ng oras sa Panginoon kaysa sa mga naglalaan ng oras sa mundo. Hindi po natin kailangan alalahanin yung mga alalahanin sa sa pang-araw-araw natin, Sabi nga kanina ng verse na binasa ni Pastor, sa Philippians chapter 4 verse 19, My God shall supply all our needs, no? Pagkakaloob ng Panginoon lahat ng ating pangangailangan. Hindi po dapat tayo mangamba. Amen. Kaya naman po, pugay ng Panginoon, no, na nandito po tayo ngayon. Alam ko po na may kanya-kanyang iniisip ang lahat. Pero yung Panginoon po ang magagantimpala sa ating lahat na naglaan ng oras. Alam niyo po, sa school namin ngayon, nakakaantok. Parang nakatulog ka sa klase mo. Nakakaubos ng energy. Even though hindi ka naman all day nasa klase. Pero yung atmosphere ng inaalala mo yung assignments, yung mga research, na parang bigla kang Tawag dito? Matetense. Parang nalulowat bigla pag gano'n. Kaya ako simula nung high school ako, tapos naglingkod ako sa Panginoon. Ayaw ko talaga ng pasukan. Pag Sunday po ng gabi, then dadating na kinabukasan yung mga day, nalulungkot na po ako niyan. Nag-uusap-usap na kami mga kalalakihan yan sa May terrace pa kami dati sa Livingston. Yan, nakatamboy na kami dati, tapos nag-uusapan na, Monday na naman. Gagawin na kami. Kasi nakakalungkot po kapag alam mong nalalayo ko sa Panginoon, alam niyo po yung pag-aaral, hindi po masama. Binigay po ng Panginoon yung pag-aaral para matuto tayo. Pero kapag ito po ay nagiging kaparaanan ng kaaway para malayo tayo sa gawain ng Panginoon, hindi na po maganda, no? Kaya naman po, salamat sa Panginoon na sa kabila ng maraming alalahanin ay nandito po tayong lahat. Naglalaan ng oras sa Panginoon para sa kanyang ikapupuri at hindi po natin. Hindi po porket nandito tayong lahat, ay makapurihan tayo ng Panginoon yan. Palakpakan natin si Danjo. Hindi gano'n, no? Yung Panginoon pa rin po yung mapapupurihan sa buhay natin lahat. Kaya naman po sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Last week po, last Wednesday, wala kasi ako Nasa po ako? Sa Livingstone. Yan, ako po yung nag-message doon. So last Wednesday, pinag-aaralan po ninyo kay Preacher Jason, yung Genesis chapter 1. Ano po? So ngayon pong gabing ito, atin naman pong pag-aaralan yung nakalagay sa Genesis chapter 2. Atin pong tignan yung nais pakahulugan ng Panginoon sa aklat niyang ito. Nawa po ay hindi po tayo makatulog. Hindi po muna tayo makaramdam ng gutom. Maya-maya na po tayo kumain ng physical. Spiritual po muna ngayon. Yan. Tignan po ninyo sa Genesis chapter 2. Then tayo po tayo lahat at sabay-sabay po natin babasahin ang verses number 7, 8, 9, and 10. Sabay-sabay po natin basahin ang mga verse ito in King James Version para po meron tayong unity at mas malapit sa translation ng Hebrews and Greek. Nakita na po? Asawnahan lang po yan. Genesis chapter 2 verse 7 to 10. Ready now? Read. Verse 7. And the Lord God formed man the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Verse 9.
And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the eye, to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of garden, and the tree of knowledge of good and evil. Verse 10 last. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted and became into 4 heads. Ayan. So tayo pong lahat ay yung at manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos sa dakila, maraming salamat po Ama sa oras na ito na kami muli ay nandito at inyong dinala sa inyong bahay sambahan Panginoon. To praise you Panginoon. At dalangin namin naman na sa oras na ito ay patawarin niyo pong bawat isa sa aming mga pagkakasala. Yes, Sa Lord. ganang Panginoon, ay hindi po maging walang kabuluhan ang paglapit namin sa inyo, kundi maging isang magandang kapurihan at magandang samyo sa inyong Panginoon, sa inyong kaharian Panginoon. Dalangin namin naman na ikaw po Ama, ang siyang bahalang kumilos, ang kaloob ng inyong ng Espiritu Panginoon, na siyang mag-lead sa amin sa aral na nais mong ipaunawa sa amin sa gabi ito. Dalangin namin naman, kapunihan nawa, ang siyang tanging maitakal at maitakila sa Espiritu Panginoon na ikaw lang po. Ito lang mo po. Ang sama dalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Bakit na po tayo magsiupo? Ayan. So sa verse po na ito, ay parang kumbaga nagkaroon po lang ng pagtalon ng kwento eh. No? Kasi sa verse, sa chapter 1, inindicate po yung creation. Dahil pagdating po sa verse number 2, nagkaroon po ulit ng parang creation. Parang nagkaroon ng continuation story. Na makikita po natin sa verse 7, pinaunawa po yung kwento kay, sa creation kay Adam and Eve. Kung babasahin niyo po yung mga sumunod na part. Na in-indicate ay pinaunawa po ng Panginoon kung paano niyang nilikha si Adam. Kakaiba sa paglikha niya sa lahat. Na kung babasahin po yung Genesis chapter 1, makikita po ninyo doon. Sabi niya doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. May mababasa po natin doon na halos lahat po ng ginawa niya doon from things in above, sa baba, nakikita natin sa tubig. Lahat po yun ay nilikha niya using His words. No? Ginamit niya po yung kanyang salita. Pero pagdating po kay Adam, in verse number 7, no, hindi lang po word yung kanyang ginamit. Mababasa po natin dyan, nakalagay dyan, na and God, the Lord God formed man. No, hindi lang po basta magkaroon ng Adan. No, hindi lang po basta magkaroon ng Eva. No, sabi po dito, and the Lord God formed man. Nilikha po niya at nililok po niya. No, sa gabi po nito, kaya din po pag-aaralan, ay pinamagatan ko pong entrusting in the Father's hand. No, pagkakaloob ng pagtitiwala sa siyang into the Father's hand. Sa kanyang naglikha. May kakayanang maglikha. Kapag sabi po kasi nating fathers, ito po yung mga taong naglilikha. Gumagawa ng Palayok. ayun, palayok, naglililok po. Yan, yung nag-form ng mga base. No, magagandang base yun. Sila po yung gumagawa niyang Father's Son. No, sa gabi po ito, atin pong titingnan, bakit nga po ba entrusting to the Father's Son? Bakit nga ba kailangan natin ipagkatiwala, ibigay yung ating tiwala sa siyang lumikha? No, makikita po natin sa ating introduction na meron pong tatlong bagay akong nakita sa verse na ito na siyang makakatulong sa atin para magbigay tayo ng pagkakatiwala sa Panginoon. No? Kasi ang hirap po magbigay ng tiwala eh. Diba? Kapag ikaw nga ay magkaroon ng katabi sa bus, na kahit naman may perang dala yan, basta mukhang adik, mukhang masamang tao, ang hirap bigyan ng tiwala eh. Sa mga mall, diba? Sa mga mall, karamihan dyan, yung mga nakaporma ng bonggong-bongga, yan pa yung mga walang pera eh. Yan yung mga walang pera, yung tingin-tingin lang. Pero yung mga nakapambahay lang, yun yung mga makikita mong lalabas ng mall, ang daming bitbit eh. Diba? Ang hirap magtiwala ng basta-basta sa pamamagitan ng paningin lang. Ang problema po, hindi po natin makita yung Panginoon. Kung paano po tayo magtitiwala sa taong nakikita na natin ang hirap magtiwala, paano pa sa Panginoon na hindi po natin nakikita? So paano po tayo magbibigay ng tiwala? How can we give our trust into our Father's hand? Sa Kanya na naglikha sa atin, no? Sa pag-aaral po natin ngayon ay makikita po natin yung tatlong bagay na nakita ko kung pwede natin maging reason para ibigay yung ating pagkakatiwala sa Panginoon. Yung point number one, the effort. His effort to make
masterpiece. Ayan. And number one, para magkaroon po tayo ng pagkakatiwala sa Panginoon ay tignan po natin yung kanyang effort to make His masterpiece. Sa mundo po natin ngayon, kapag sabi pong masterpiece, hindi na po ito basta-basta masterpiece na kagaya nito. So yung Panginoon, ay yung sa mundo po natin ngayon, maglagay ka ng pintura sa kamay, iganyan mo sa pader. O yung sila, wow, magawa ko na yun sila eh. Yung mga, tawag ito, yung mga, tawag doon? Yung mga matataas na may artwork, may pangalan na talaga sa industriya ng art. So maglagay ka lang ng ganyan, nasagyan mo lang konting curve, ang kukuha na yun, wow, it's an art, o gagawin na yun sila. Nasa panahon po natin ngayon, yung masterpiece po na tinatawag ay hindi na po, kumbaga pa, pinaghihirapan. So sa panahon po natin ngayon, marami ng identification of masterpiece. Pero sa verse po na ito in Genesis chapter 2, nakita po natin na yung masterpiece ay hindi pala basta-basta. Letter A, his effort from the beginning. So his effort to make masterpiece ay makikita natin sa kanyang effort from the beginning. Nung ginawa niya po si Adam, hindi po basta-basta. Sabi nga po sa Genesis chapter 1, lahat po ay nilikha niya using his words. Pero pagdating po kay Adam, ginamitan niya na ito ng kamay. Amen. Ang hirap po kaya mag-form. Mag-form ka ng malaking intestine, tapos may maliit pang intestine. Gagawa ka pa ng appendix. Gagawa ka pa ng abdo. Meron double tawag po, meron po. Ayan, abdo. Gagawa ka pa ng abdo. Gagawa ka, ano ba yung mga maliliit na part? Basta may mga maliliit pang part, di ba? Ang hirap po kayang lumikha ng ganon. Magawa ka nga lang ng yung maliit na pang statue. Gumawa po kami dati yan eh. Ano ba tawag doon? Basta pa ng statue may sticker na mukha ni Pastor. Yung parang caricature lang na dati. Gumawa po kami using papel lang, clay. Yan, ganyan. Lagyan namin ng clay, dinamitan namin ng papel yung ibang part. Tapos may ang hirap ka po. Pero yung pagkain natin na andun yung napakabusisi. Kung isipin po natin, paano po kaya kung hindi ginandahan ng Panginoon, hindi siya nagbigay ng effort sa atin? Paano po kaya, Yung ilong siguro natin nandito sa likod. Aamoy ka pa ganun. Aamoy mo. Yung mata mo nandito sa kabila. Na-imagine mo kung tinamad yung Panginoon sa'yo. Nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship. Tayo po yung kanyang ginawa. For what? Created in Christ Jesus unto good works. Nung nilikha niya po si Adan, hindi po para sa kung anong bagay. Nung ginawa niya po si Adan para sa isang magandang bagay, kundi sa mga mabubuting gawa na siya namang ating pinipilit gawin ngayon. O kasi, hindi, matatama ka. Sasagasama pala yung mga next chapter. So, yun. His effort from the beginning. Makikita po natin na yung Panginoon po ay nagbigay ng effort simula pa lang and then letter B, his effort unto the end. No, hindi po siya tinamad. Tinapos niya po si Adan hanggang sa kahuli-hulihan. Alam niyo po, yung baby na nasa tiyan ng mga parents, meron po silang process. Meron po silang process. Then pag lumabas na po sila, meron silang bone na 300 ba mahigit? 300 ba yung bone ng baby. Then afterwards, habang lumalaki sila, nababawasan po yung bone ng tao. So, kung i-imagine po natin, kung ito pong si Adan habang nililikha ng Panginoon, imagine po natin hindi po siya naglagay ng buto dito dahil tinamad siya. Nagigewang-gewang po yan. Pag naglakad ka, wala kang tawag dito. Wala kang balanse. Yan, tama si Mami. Alam niyo po yung tainga natin? Meron po itong part na may maliit na buto at meron po itong tubig na kinilalagyan na siyang nagbabalanse sa atin. Once na yung tubig po na yun makalog, parang yung baso po, nilagyan niyo ang konting tubig at ginanon niyo, pag tumigil po kayo, iikot-ikot pa yun eh. Kung iisipin po natin na hindi naisip ng Panginoon yung bagay na yun, wala tayong balanse. Kung iisipin po natin na hindi tayo nilagyan ng Diyos ng dalawang mata, hindi po tayo makakita. At makikita po natin doon na ginawa po ng Panginoon yung kanyang masterpiece with His effort. So, paano hindi po natin bibigyan ng pagkakatiwala yung Panginoon? Amen. Kung sa mga bagay po ngayon ay hindi niya po tayo pinabayaan. Right. Nagiging misconception po natin minsan yung bagay na yun eh. Minsan sinasabi natin, parang pinapabayaan ako ng Panginoon. Parang hindi naman siya nag-e-effort sa pang-araw-araw na pumumuhay ko. But parang yung gawain ng Panginoon sa buhay ko, parang paulit-ulit lang. Hindi kaya siya nagbibigay ng effort sa akin. Kapatid, nagkakamali po tayo, sabi po dito, from the beginning and unto the end. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee.
Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. And sabi po sa Matthew 28 verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nakikita po natin, simula pa lang sa paglikha sa atin, na hindi mo dapat ikahiya na ikaw ay lumaki sa ganyang pamilya. Hindi mo dapat ipagsisi na, ba't ito yung nanay na binigay sa akin? Ba't parang hirap ng pamilya namin? Yung iba, ang saya-saya ng pamuhay nung sila pinanganak. No, hindi po dapat natin pagsisihan yung bagay na yan. Yung effort po ng Panginoon para sa ating buhay, para sa iyo na kanyang masterpiece, ay nandoon po from the beginning and into the end. No, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Yung effort po ng Panginoon sa ating buhay ay laging nandiyan. Ang kailangan lang po natin ay i-analyze, ay ating tignan kung paano, kung saan paraan, kung kailan niya tayo binigyan ng effort at bibigyan din po natin ito ng kapalit sa Kanya ng pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, entrusting into the Father, Son, na kailangan po natin ipagkaloob yung pagkakatiwala natin sa Panginoon sa lahat ng bagay. Na kailangan po natin ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng ating iniisip. Kasi po, sa Genesis chapter 2 po, sa Genesis chapter 1 ito po, makikita natin yung perfect will of God. Na kung atin pong mapapansin, napaka-perfecto na po ng mundo kung isipin. No, nandiyan na yung pagkain, nandiyan na lahat ng pangangailangan. Bakit tayo naghirap? Simula nung nagkasala. No, nagkaroon na po ng kanya-kanya pangangailangan. No, nagkaroon na po sila ng pag-invento ng pera. No, kung atin pong iisipin, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Yung kanya pong pag-ibig, yung kanya pong effort, ay nandoon na simula tayo pinanganak hanggang tayo ay mamatay. No, kung atin lang pong i-analyze, kung atin lang pong titignan yung magandang parte ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kanyang effort, yung kailangan po nating tignan. Hindi po dapat nating baliwalain yung ginawa ng Panginoon. No? Lahat po ng taong gumagawa ng effort na binabaliwala, sumasama ang loob. No, kaya naman po kung atin pong babaliwalain yung effort ng Diyos sa ating buhay, baka po sumama ang loob ng Panginoon sa atin. Ano? So letter ay number 1 po. Para po tayo magkaroon ng pagkatiwala sa Panginoon, ay tingnan po natin yung kanyang effort to make His masterpiece. Then letter. Number 2, His care for the sake of us. Now, in verse number 9 and 10, sabi po dito, and up 9 verse 10, and out of the ground made the Lord God to grow tree, to every tree that is pleasant to the sight. No, hindi lang po yun, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And in verse number 10, nandoon pa yung tubig na dumadaloy para mag-grow yung mga trees. No, makikita po natin doon, His care for the sake of us, letter A, He provides all our needs. Na hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon in Philippians chapter 4 verse 19, sabi doon, but may God shall supply all our needs according to His riches in the glory of Jesus Christ. No, pagkatapos po niya mag-effort na gawin si Adan, hindi po niya pinabayaan na mabuhay lang siya mag-isa. No, binigay niya na po lahat ng kanyang pangangailangan. No, nung baby po tayo, after po natin may panganak, hindi po tayo pinabayaan ng mga magulang natin. Nandiyan pa nga yung point na sabi nila, isusubo na lang ng magulang, ibibigay pa sa anak. Di ba? Ganon po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. No, after po niya tayo likhain, after po niyang ikaw ay masave, nandun po yung kanyang pagpuprovide ng ating mga pangangailangan. No, kaya po, bakit pa tayo mangangamba? Bakit pa po nagkakaroon tayo ng doubt na ibigay yung ating pagkatiwala sa Panginoon? Kung nakikita naman po natin na yung kanyang pagpuprovide ay nandiyan, no, hindi po nawawala yung kanyang cares sa atin. The letter B, He places us to the best. Kasama po ng kanyang pag-care sa bawat sa atin ay yung pagbibigay sa atin ng magandang kalalagyan. Yung minsan po iniisip natin, ang pangit ang kinalalagyan ko ngayon. Ang hirap, no? Bakit ganon? Bakit parang ang pangit naman ang plano ng Panginoon sa buhay ko? No, mga kapatid, lagi lang po nating isipin na yung Panginoon po ay hindi naglalagay na kung saan tayo ay kanyang pababayaan. No, hindi na po tayo ilalagay sa kung saan tayo ay mababaliwala ng kanyang care. No? In verse number 15 po, mababasa natin.
And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Nakikita po natin na nandoon yung kanyang pag-aaruga. Dinamitan niya yung pangangailangan ni Adam at kanya po itong kinip, iningatan, inalagaan, nilagay sa magandang posisyon. Na makikita po natin yung kwentong ito, kalintulan ng paglagay ng Panginoon kay Jonah. No, si Jonah po ayaw niya sa Ninive. Tama ba Ninive? Amen. Ayaw niya sa Ninive. Bakit? Sa Ninive po ay talagang napakahirap na lugar. Ang daming makasalanang tao. At si Jonah po ay nais ng Panginoon na gamitin para sa mga taong nasa Ninive na makakilala sa Panginoon. Pero ayaw ni Jonah. Bakit? Nakikita po niya na ang hirap doon. Nakikita niya na natatakot po siya doon. Alam niya na mahihirapan siya doon. Pero bakit doon siya nilagay ng Panginoon? Dahil ba para maranasan yung hirap? Dahil ba para naman makaramdam ka naman ng konting sipag? Kasi tinatamad yan eh. Dapat diyan ka tayo ilalagay para magawa ng trabaho. Para po ba yun doon? Hindi po. No, dahil nais po ng Panginoon na mailagay ang lahat sa magandang kalalagyan. Minsan po nami-misinterpret natin yung bagay na yun. Na minsan po nasasabi natin, bakit kaya dito na naman ako nilagay? No, hindi naman ako kailangan dito, may tao namang mas kailangan dyan. No, kailangan po nating isipin na yung plano po ng Panginoon ay hindi lang po para sa iyo. No, meron po tayong kasama sa mundo, meron po tayong mga kapatiran. Minsan nais siyang ilagay ng Panginoon dyan to lead him, to lead her. At minsan nilagay ka niya dyan para ikaw ay magabayan din niya at magabayan ka niya. No, nais po ng Panginoon na tayong lahat ay kanyang magabayan gaya ng kanyang pag-ibig kay Adam. Na siya namang inilagay niya si Adam sa kung saan hindi siya mahirapan. Amen. Inilagay niya na lahat ng kanyang pangangailangan. Imagine, gigising ka na lang, pipitas ka na lang ng saging. Gigising ka na lang, kukuha ka na lang ng mansanas, ng ubas. Kukuha ka na lang ng tubig sa ilog. No, ganun po kadali yung buhay ni Adam. Ni Adam, na kung saan ayaw ng Panginoon na mahirapan pa siya. Ganun po yung care ng Panginoon sa ating lahat. Ayaw niya na po tayong mahirapan. The letter C, He gave His warn. No, binigay niya po yung kanyang babala. No, nung panahon po na yon na dilalang niya na po si Adam, after po niyang ibigay yung pangangailangan, after po siyang ilagay sa Garden of Eden, binigay po ng Panginoon yung babala sa kanyang buhay. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, kung atin pong titignan, basahin po ninyo. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter. Sabi po dito, ay Jude ko na to. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom may devour. No, binigyan po tayo ng Panginoon ng warn, hindi lamang po para maging alisto tayo. No, binigyan po tayo ng Panginoon ng warn, kasi meron po talagang naggagalang gawa ng kaaway. Sabi po sa verse 16 and 17 in Genesis, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of garden thou mayest freely eat. Lahat pwede mong kainin, lahat pwede mong gawin niya sa mga punong yan. But verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Nung nandoon po yung care ng Panginoon, ayaw niya po na mahirapan si Adam, ayaw niya na po na mapahamak si Adam. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagmimisulang Adam sa paningin ni Jesus Christ, ng Panginoon, ng ating pinaglilingkuran ng ating Ama. Tayo pong lahat ay mistulang Adam na kanyang mismong nililok at nilikha. Tayo pong lahat ay mistulang Adam na kanyang masterpiece. Tayo po ay ginabayan niya. Tayo pong lahat ay pinagkalooban niya ng ating pangangailangan. At tayo pong lahat ay binibigyan niya ng warning. Mga kapatid, huwag po nating sayangin yung care ng Panginoon hindi para sa Kanya. No, yung care po ng Panginoon para po sa atin. Huwag po natin sasayangin yung bagay na yun. Gamitin po natin yung care ng Panginoon para magkaroon po tayo ng pagkakatiwala sa Kanya. Alam niyo po, pag yung tao nakita mo na may care sa'yo, magkakaroon ka ng tiwala. Pag nakita mo na handa siyang mamatay para sa'yo, yung mga babae nga na nasasabihan ng lalaki na haramin ko ang sibat. Mga ganun. Sasalagin ko ang tamako ni ni Pacquiao para sa'yo. May mga sasabi ng ganun. Agad nagkakaroon ng puso yung mata eh. Napupul agad, nagkakaroon agad ng trust sa taong nagsasabi gano'n, no? Tayo po,
bilang mga mananampalataya mga kapatid, bilang mga anak na ng Diyos, bilang mga sumasampalataya na sa Diyos, yung provision po ng Panginoon, yung care po ng Panginoon, yung kanya pong word ay nandito na po. No, hindi niya po hinayaan na mawala yun sa atin dahil po mahal po tayo ng Panginoon. Dahil nandoon po yung kanyang care sa atin. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tignan yung kanya pong ginawa para po sa atin. No, sabi po dito, entrusting into the Father's Son, number 1, His effort. Number 2, His care for the sake of us. Then number 3, His unconditional love. No, kapag ikaw po ay gumawa ng isang masterpiece, kapag ito po ay hindi mo binigyan ng effort, pangit po ang kalalabasan. Kapag ang masterpiece po ay hindi mo binigyan ng care, maaari po itong masira. At number 3, kapag ang masterpiece po ay hindi mo binigyan ng love, hindi po ito ma-appreciate ng kahit sino man. No, lahat po ng bagay na binibigyan ng pag-ibig ay nagkakaroon ng magandang kahulugan. Mas nagkakaroon ng magandang meaning. Alam niyo po, ang ulam na hindi sinamahan ang pagkain na hindi sinamahan ng love na pagluluto, sumasama yung lasa eh. Nag-iibang po yung dating eh. Kahit ano pang pasarap po yung ilagay dyan, no, marami po spices pa, kinamay-kamay pa ng mga Indiano, no? Kahit ano pong gawin ng ano dyan, ng tao nagluto dyan, kapag wala pong love, hindi po masarap yung lasa. Pero pag sabihin niyo po yun sa mga Indiano, ang dami kumakain kahit kinamay-kamay. Kasi ini-enjoy nila yung ano eh. Makakamot-kamot sila, no? Sabay halo. No, kasi ini-enjoy nila, nagugustuhan nila yung kanilang ginagawa. At alam niyo po yung Panginoon, the moment na ginagawa niya po si Adam, hindi lang po siya basta nag-e-effort. Hindi lang po siya basta nag-care. Nung time po na ginagawa niya si Adam, naiisip niya na itong taong gagawin ko na to ay mamahalin ko. Itong taong ito na gagawin ko ay pagkakalooban ko ng pag-ibig. His unconditional love. Letter A, He wants us to be happy. Nung binigyan po tayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, hindi lang po basta pag-ibig. Kung babasahin po natin yung Galatians chapter 5, verse 22 and 23, andyan po yung fruit of the Spirit na nagbibigay ng joy and love sa atin. In verse number 18 po ng Genesis chapter 2, sabi po dito, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Nakita po ng Panginoon na si Adam ay malungkot. Imagine mo, yung tao ay yung bagay na binigyan mo ng effort. Kunwari, ikaw ay may aso. Nakita mo yung aso mo na hindi na masaya na ikaw lang yung kasama. Sa mga nanay, di ba? Sa mga parents na may isang anak na aalis na sa kanilang bahay, nalulungkot. Kapag yung anak mo marunong tumayo sa sarili niyang paa, gumagala na, nalulungkot po yung mga nanay at yung mga tatay. Kapag yung nanay, biglang naramdaman niya na parang iba na yung love ng anak ko, hindi na ako. Diba? Tama, sabi ng mami. Tama daw, sabi niya, parang iba na yung gusto niyang love ah. Parang hindi na yung love ko yung hinahanap niya, parang iba ng love. Di ba nakakasama po ng loob? Parang nakakatampo. Kahit na nakikita mo na mabuti yung kanyang pag-ibig, parang may kung anong kalungkutan tayong nararamdaman. The moment po na nakita ng Panginoon si Adam na nalungkot at may hinanap na pag-ibig, na may hinahanap na bagay na hindi niya makita sa Panginoon, yung Panginoon po ay hindi nagalit. Noong panahon po na naramdaman, nakita ng Panginoon si Adam na nalungkot, hindi po siya nagtanong. Nakita po niya yung pangangailangan ni Adam at ito po ay kanyang ibinigay. Na makikita po natin doon yung kanyang unconditional love. Kapag tayo po ang nakaramdam doon, sasama po yung loob natin. Basta sasama, kapag ikaw nga lang ay gumawa ng mabuti sa tao, tapos hindi ka sinuklihan ng kabutihan, magagalit ka eh. Paano pa kaya yung binigyan mo ng effort, ng love, ng care, makikita mong sa iba na nagkakagusto, sa iba na naglalaan ng time, nakakalungkot po. Pero yung Panginoon po ay nagbigay ng kanyang love kay Adam, sa iyo at sa atin. Nagbigay po ng love yung Panginoon sa atin, which is unconditional love. The letter B po is unconditional love. He wants you to spread His love. Nung ikaw po ay nabigyan niya na ng pag-ibig, kagaya ng pag-ibig niya kay Adam, nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoong tagapagligtas, nagkaroon na po tayo ng pag-ibig sa ating mga puso at sa ating sarili. So ito pong love na ito ay hindi po nais ng Panginoon na ikubli mo lang sa iyong sarili. Sabi po sa verse 18 ng Genesis chapter 2, I will make him a help meet for
him. Magkakaroon siya ng katulong. Magkakaroon siya ng kasama. Magkakaroon siya ng kaagapay. Nung nais po ng Panginoon na itong si Adam ay hindi mahirapan. Nabigyan niya po ito ng kasama. At ito pong kasama niya ay hindi lang siya basta sasamahan o tutulungan, kundi tutulungan din ni Adam. Nung nais po ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga nilikha, bilang kanyang masterpiece, bilang kanyang pinagkalooban ng kanyang unconditional love, ay mag-share ng love na meron po tayo. Nais po ng Panginoon na kung ano po yung nakamtan natin bilang mga mananampalataya, ay ipagkaloob din po natin sa iba na wala pa nun. Nais po ng Panginoon na kung ano man kung meron tayo ngayon, ay i-share din po natin sa kanila na wala pa ngayon. No, mga kapatid, yung unconditional love po, hindi po natin pwedeng makuha sa kapwa natin tao. Yung unconditional love po, hindi po natin pwedeng makuha sa mga mahal nating hayop. Hindi po natin pwedeng makuha yung unconditional love sa mga bagay na nais natin. Makukuha lang po natin yung unconditional love sa Panginoon. Nais po ng Panginoon na tanggapin natin ito. At the same time, i-spread natin itong love na ito sa mga nasa paligid natin. Mga kapatid, hindi po tayo perfect. Hindi po tayo lahat perfect. Hindi po natin kaya na sa lahat ng pagkakataon mag-spread ng love. No, yung makita mo lang ang kaaway mo, ang hirap na magpakahupa ng tension eh. Ang hirap ng ngumiti eh. Yung makita mo lang ang gumagawa ng masama sa iyo, ang hirap na pong ngumiti. Pero nais po ng Panginoon na i-share mo yung love mo sa kanila. Hindi po nais ng Panginoon na ipakita mo kung gaano ka kagaling sa ganitong bagay. Ang nais po niya yung love. Hindi po niya nais na ipakita mo sa mga tao na ikaw ay mabait. Ano po yung nais niya? Yung love. Alam niyo po, sakop ng love ang lahat ng bagay. Sabi nga sa kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. No, kapag ikaw po ay may pag-ibig, nasa sayo na ang lahat. Bakit? Sino ba yung pag-ibig na iyon? Yung pag-ibig po na yun ay si Jesus Christ. Amen. At the moment na nasa sa atin na po si Jesus Christ, ano man pong ating naiisip, ano man pong ating nais sabihin, ano man pong ating nais gawin, ito po ay gagamitin natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, huwag po nating sayangin yung unconditional love ng Panginoon sa atin. So, gamitin po natin ito bilang pagbibigay ng tiwala sa Panginoon. Kasi hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya po tayo iiwanan. No, hindi niya po tayo pagkakaitan ng anumang bagay na ating mga pangangailangan. Entrusting into the Father's hand, mga kapatid. Tignan po natin yung kanyang effort sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Tignan po natin yung kanyang care sa buhay natin. Tignan po natin yung kanyang love sa ating mga buhay. Na makikita po natin na hindi po sayang, na hindi po masasayang yung pagbibigay natin ng tiwala sa Panginoon. Hayaan po ninyo na tapusin ko itong message natin sa isang story na narinig ko po. Isa pong story patungkol sa isang old violin. Old violin. Meron pong isang lalaki ang nagdala ng old violin sa isang auction. Ito pong violin na ito ay kanyang ibinenta sa auction na nagsisimula sa presyong $1. Sa ibang bansa kasi, hindi sa Pilipinas. $1. So ngayon, itong $1 violin na to, in-auction, at tumaas pa ng $2. Then tumaas pa ng $3. Hanggang sa dumating ng $5 at natapos na yung auction. Ngayon, may isang matanda na nakakita ng value ng violin. Anong ginawa niya? Siya ay tumayo, kinuha niya yung violin, pinagpagan niya, pinalitan niya yung string, at tinugtog niya. Tumugtog siya ng kasing galing ni Kim sa violin. May kasing galing ni Tim sa violin. Nung nakita po ng mga tao na itong violin na to ay tumutugtog pa. Nakita po ng mga tao na itong violin na to ay may maganda pang tunog. Nakita nila yung violin na ito ay maganda pa ang kanyang itsura. Nakita nila yung violin na to ay may pakinabang pa. Ano pong lesson, ano pong moral lesson ng story? Ano po yung pinakamagandang bagay sa kwentong ito? Yung violin po, mga kapatid, ay walang kwenta sa paningin nila noong una. The moment na hinawakan ito ng marunong, nagkaroon po ito ng magandang value sa paningin nila. Tayo pong lahat ay bistulang violin, mga kapatid. Minsan nasa sulok lang, kumibigyan natin ng buhay, natatakot dahil hindi nagagamit. Natatakot kasi parang feeling nila hindi sila magamit-gamit at pangit sila sa paningin ng mga tao. The moment na hinawakan po tayo ng Panginoon,
nagkaroon po tayo ng mas magandang value para sa paningin niya. All of us have been that old violin, but now we are the priceless violin changed by the touch of the Master's hand. Mistulang violin po tayo, old violin po tayo, na parang wala nang value, na parang wala nang maitutulong sa mundo, na parang patapon na yung buhay. Pero nung tayo po ay nahawakan ng Panginoon, the moment na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nung tayo po ay naging lingkod na ng Panginoon, nagiging kagamit-gamit na sa Panginoon, hindi na po tayo parang old violin sa paningin niya. Mga kapatid, tayo po ay naging isang priceless violin sa kanyang paningin. Nagkaroon po tayo ng worth sa paningin ng Panginoon. Hindi lang po ng Panginoon. Alam niyo po, si Satan, hindi po siya kikilos kapag wala kang worth. Hindi po kikilos si Satan kapag alam niya wala kang pakinabang sa kanya. Kailan po siya kikilos? Pag nakikita niya nagagamit ka ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan na magtiwala sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po natin hayaan na mawala yung tiwala natin sa Panginoon. Ano sabi niya? Yung kaaway ay laging nandiyan. Pag nakita niya na may word ka, ibibig ka niya. Nanaisin niya na mas taasan yung presyo para makuha ka niya. Huwag po natin hayaan yung panahon na dumating na manguna yung pagnanasa natin sa ibang bagay. Huwag po natin hayaan na masayang yung effort, yung care, yung love ng Panginoon sa atin. Nang sa ganun ay mawala na po unti-unti yung trust natin sa Panginoon. Huwag po natin sayangin yung bagay na yun. Mga kapatid, entrusting into the Father's hand, the effort, the care, and the love, give us worth where the Lord Jesus Christ needs to sacrifice His life for you, for us. So yung love, yung effort, yung care po na ginawa ng Panginoon kay Adab hanggang sa pagdating po natin, ang siyang naging rason ng Panginoong Jesus para balikan po niya tayo. Na siyang ginawa pong rason ng Panginoong Jesus para po hindi sayangin yung kanyang nilikha nung una. Alam niyo po yung kwento ng una kang naging akin? Parang ano lang, no? Parang teleserye lang sa Channel 7. Unang naging akin, isang batang lalaki ang gumawa ng bangkang kahoy at pinaagos niya sa ilog. Nung lumakas ang agos ng ilog, ito ay tinangay hanggang sa dulo ng ilog. Dumating yung time, hinanap yung bangka at hindi niya nakita. Pero nung siya ay pumunta sa palengke, nakita niya yung kanyang ginawang bangkang kahoy. At ito ay nakalagay na sa tindahan. Ito ay may presyo na. At ano sabi niya, Manong, sa akin po yung bangka na yan. Ako po ang gumawa niyan. Ano sabi ng Manong? Sa akin nito ngayon. No, kailangan mo itong paghirapan at bilhin. Ang ginawa ng bata, pinag-ipunan niya at binili niya yung bangkang kahoy at napunta ulit ito sa kanya. Mga kapatid, tayo po ay likha ng Panginoon. Tayo po ay kanyang masterpiece. Noong time po na nalayo tayo sa Panginoon, naging makasalanan, naging makasarili, lumayo sa Panginoon, ninais po ng Panginoong Jesus na tayo ay kanyang makuha muli. Nung binigay niya po yung kanyang effort, yung love at yung care para po tayo ay makuha niya muli sa kamay ng kaaway. Huwag po natin sayangin yung bagay na yun, mga kapatid. Huwag po natin sayangin yung kanyang paghihirap simula ng una hanggang huli. Entrusting into the Father's Son. Tayo pong lahat ay manalangin. Pasalamat po sa Panginoon sa gabi ito. Panginoon naming Diyos na dakila, maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na kami po ay nakapakinig ng inyong salita. Pero Lord, hindi po ang pagtunungan ng bawat isa sa amin ang siyang nanguna, Panginoon, kundi ang inyong Holy Spirit ang siyang nag-lead sa amin to analyze, to know, Panginoon, yung nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Panginoon, alam namin na ang buhay ng bawat isa ay may halaga sa inyong paningin. Yes, Huwag po ninyong hayaan, Panginoon, na ito ay matangay ng kaaway sa kung anumang bagay, Panginoon. Amen. Laki namin, Ama, na ikaw po ang siyang mahalang kumilos, mag-lead sa buhay ng bawat isa, na magkaroon pa ng mas magandang word ang aming mga buhay, at lalo mo pang magamit sa inyong gawain, Panginoon. Huwag niyo po nawang hayaan na ito ay mabaliwala sa kamay ng kaaway. Dalangin namin, Ama, na ang naging pag-aaral namin sa gabi ito ay magbunga sa puso ng bawat isa, Panginoon, na magmistulang isang binhi na nagbubunga ng kay rami-rami, Panginoon. Ikaw po siyang bahalang tumulong at tumilos sa bawat isa amin sa gabi nito. Ikaw po naman siyang aming Panginoon. Napupurihan, Ama, ang siyang aming naitanghal at naitaas sa oras na ito. Ito po ang aming samudalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
Praise God. Alam niyo po, buti na lang hindi tinamad yung Panginoon sa buhay natin. Oh. Kasi kung tinamad siya, baka yung ilong natin nakapaligtad. Okay? Diba? Sabi nga sa Psalms 139 verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Diba? Sa Psalms 139 verse 14. Ano pong ibig sabihin nun? Diba? Diba? For I am fearfully and wonderfully made. Diba? Pag sinabing fearfully, hindi po ito yung ginawa ka ng Diyos na nakakatakot yung itsura mo. Okay? Hindi po yun. Pag sinabi pong fearfully, ito po ay excellent, admirable, and respectable. Okay? Ibig sabihin, ikaw ay karespeto. Ganun yung pagkakagawa sa atin ng Panginoon. And at the same time, wonderfully made. Diba? Kamangha-mangha. Diba? Yung ginawa niya si Yuki ay kamangha-mangha ang pagkagawa. Amen? Fearfully and wonderfully made. Alam niyo po, we are very special. Okay? Diba? Sabihin mo sa sarili mo, I am special. Special child. Okay? Alam niyo po, ang paggagawa sa atin ng Panginoon ay very, very special po. Amen? Alam niyo po, yung we are the center of God's creation and we are the center of God's masterpiece. Amen? We are God's masterpiece and God is our master pattern. Ano yung title mo, Brett? Entrusting to the Father's hand. Trusting Entrusting. and Entrusting. Paglalagay ng entrusting into the Father's hand. Father's hand. Amen? Diba? Siya yung master pattern natin eh. Siya yung gumawa sa atin, diba? At tayo yung kanyang masterpiece. Amen? Tayo mga mananampalataya. Alam niyo po, napakaganda yung napag-aralan natin. Especially yung Garden of Eden, kung i-appreciate natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya lang, nireject natin yun. Diba? Tinalikuran natin yun para sa sarili nating pleasure. Diba? Ni Adam and ni Eve. Habang nakaupo nga ako, nakagawa rin ako ng mensahe. By title nga na ginawa ko, Don't Leave the Garden of Eden. Diba? Don't leave the Garden of Eden. Bakit? There is God's protection. Diba? Nandun yung protection ng Panginoon eh. Nung ginawa niyo yung Garden of Eden, walang mga damo doon. Walang mga makahiya. Walang mga damong ligaw nasisira sa pananim. Diba? Walang sakit. Amen? Walang karamdaman doon. Nandun yung God's protection. Amen? And there is God's provision. Diba sabi nga kanina ni Brother Lex, pag dilat mo ng mata mo, pipitas ka lang ng putas. Amen? Hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi mo kailangan magbungkal. Ngunit yung tao ay, nung ang tao ay nawala sa Garden of Eden, kailangan niya na magbungkal. Kailangan niya na magtrabaho. Amen? Kaya huwag tayong, alam niyo po, don't leave the Garden of Eden in our lives. And thus, there is God's promise. Amen? There is God's protection, there is God's provision, and there is God's promise. Amen? So huwag natin kakalimutan yan. Yung Garden of Eden, wala na siya ngayon. Hindi natin alam kung nasaan. Pero yung sinasabi dito yung essence ng Garden of Eden, diba, ito yung presence ng Panginoon. Amen? There is God's presence. Amen? Kaya huwag tayong aalis doon. Kung nalaman na natin yung truth, huwag na tayong umalis doon. Amen? Manatili tayo doon sa Garden of Eden na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Bakit? Dahil doon tayo ginawa ng Panginoon na kamangha-mangha, kagilag-gilalas. Amen? Kakinak-kilabot. Amen? Praise God. Nawa tayo ay na-bless sa Word of God. Purihin ang Panginoon sa buhay ng preacher na ginamit sa gabi nito. Amen? Na-bless po ba tayo? May natutunan po ba tayo? Amen. So, yan po ang Word of God sa gabi nito. Amen. Tayo po iawit muli. Buksan natin ang ating hymnal muli sa page number 93. Tutuloy natin yung pag-awit sa May Galak ang Maglingkod kay Kristo. Yun po sa bandang likuran ulit mga kapatid. May Galak ang Maglingkod kay Kristo. Iyan tayo sa 3.
sansa na po tayo. Okay? Maligayang ang kay Kristo Reyse. Maligaya ang kay Kristo kahit na nag-iisa. Si Jesus ang kaulayaw, di ako mananamba. May galak maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang palakasan. May galak tunay na di mapapawi. Maligaya ang kay Kristo kahit sa kadiliman, dahil narito ang dilim, si Jesus ang siyang ilaw. May galak maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May ganap tunay na di mapapawi. Amen mga kapatid, patuloy po natin pakinggan yung word in the morning. Huwag po natin kakalimutan yan. Amen? So, almost every day po yan. Okay, so bukas si Brother Lex na. Amen? Sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin. Amen? Galak na galak yan. Si Brother Danjo eh. Sige po, tayo pong lahat tayo pumikit at tayo po ay magtatapos sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, aming Ama, kami po ay masaya, Panginoon, sa oras na ito, sa natapos na gawain. Salamat po ng marami na sinamahan niyo po kami, Panginoon, sa aming midweek worship service at sa aming din pong prayer meeting, Panginoon. Nawa, kami po ay nagpagpala ng iyong salita. Nagkaroon po ito ng kaalaman sa amin at ito po ay may apply namin sa aming buhay. Nawa, kami po ay nahamon, Panginoon, ng iyong salita na kami po ay magpatuloy sa aming pong pananampalataya. Mapagpalang Diyos, pagpalain niyo po mga mananampalataya narito nagdaan ng oras at panahon para sa inyo, Panginoon. Ang sa mga kapatiran namin na hindi po namin nakasama, naway sa susunod na pagkakataon, sila po'y makasama po namin sa aming midweek worship service. Patubayan niyo po bawat isa hanggang sa aming pong pag-uwi, maging maayos niyo po nawa ang aming pagpapahinga. Proteksyonan niyo po kami ng inyong pong makapangyarihang kamay. And Lord, we pray na kayo pong patuloy na mag-provide sa lahat po ng aming pangangailangan. Kayo pong patuloy na mag-supply, Panginoon. At tulungan niyo kami na kami po'y manampalataya, Panginoon, sa inyo, Panginoon, at maniwala sa inyo pong kakayanan sa mga bagay na kaya niyo pong gawin sa aming buhay. Ingatan niyo po kami gabayan. I-bless niyo rin po ang aming gawain sa linggo. Pagpalain niyo po hanggang sa revival, Panginoon. I-bless nyo rin po ang gawain na ito. Ingatan ang bawat isa, pakaayusin nyo po nawa ang kalusugan ng bawat isa sa amin. Kaya din po sa may mga karamdaman, dalayan ko po kayo po ang siyang magpagaling. Muli, Ama, binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan. Salamat po, kami po ay nagkaroon ng opportunity na kami po ay makapag-worship sa gabi ito. Salamat po sa kalayaan, Panginoon. Binabalik po lahat ng kapurihan naman, ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Muli po magandang gabi, mga minamahal na kapatid. Amen. See you on Sunday. Amen. At practice po natin sa Sabado. Amen. Naway makapunta po bawat isa. Ipapractice po natin yung awitin natin para po sa Sunday. Okay? Yung it's not in vain. Kaya pakinggan nyo po yan, mga kapatid. Amen. Ginagabi po, mga nasa online. Amen. Ano, magpapakanta ka na? Siguro yung pakanta eh. Sige, gumawa natin. Walang... Pare-pares kami yan. Oo nga. Pwede yan, magsasabi. Lolo! Ay,
Parang kulang yung Bible mo. Yung Bible mo.